Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo.
Dito, sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Sibayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, 7 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Balitang Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, June 9, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. 32 patay, 12 nawawala sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Balitang Promdi. Klase sa lahat ng antas ng paaralan sa mga naapektuhan ng malakas na lindol, suspendido until further notice. Balitang Promdi. Presyo ng petrolyo tataas ngayong araw. Balitang Promdi. 18 testigo hindi dumalo sa flood control probe ng Blue Ribbon Committee Gatchalian Black. 14 na bagong testigo ihaharap sa hearing ni Cayetano. Balitang Promdi. Acting Senate President Gatchalian tumanggi sa panukalang term sharing. Sa mataas na kapulungan, Senador Cayetano ay ginit na siya pa rin ang Senate President. Balitang Promdi. 75,000 trabaho iaalok sa Independence Day Jobs Fair ng Department of Labor and Employment. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Dalawa ang nasawi matapos na yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Mindanao. Ayon kay Rene Punzalan, pinuno ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 17 ang binawian ng buhay sa lalawigan dahil sa landslide. 13 naman sa kanila ay mula sa bayan ng Glan, Sarangani, habang ang 4 ay mula sa Malapatan. Sa tala naman ng Office of Civil Defense, 10 ang nasawi sa Sarangani habang 3 sa Davao Occidental at 2 ay mula sa Tupi, South Cotabato. Gayunman, nilinaw ng ahensya na isinasa ilalim pa sa validation ng mga naitalang nasawi mula sa lindol. Habang umabot naman sa 134 ang bilang ng mga nasugatan at mayroon ding 12 pang nawawala. Sinabi naman ni OCD spokesperson Junie Castillo na paunang datos pa lamang ang bilang na ito at maaaring madagdagan o mabawasan habang nagpapatuloy ang validation, gayon din ang search and rescue operations. Balitang Promdi. Alas 3:12 ng umaga, natukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang fault system na gumalaw sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao. Ito'y ang Cotabato Trench
na noong 1976 pa gumalaw matapos ang malakas na pagyanig na lumikha ng tsunami. Libo-libong katao ang nasawi noon sa naturang lindol na tinaguriang Morogov earthquake. Ayon sa PHIVOLCS, aktibo ang Cotabato Trench na lumikha ng mga serye ng pagyanig, kabilang ang naitalang seismic swarms sa Sultan Kudarat mula noong Enero hanggang nitong nakalipas na buwan. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo balita mula sa Pangasinan. Balita muna tayo sa mga probinsya. Wanted person na nahaharap sa kasong frustrated murder, arestado sa Calasiao. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Naaresto kahapon ng Calasiao Police ang isang wanted person na lalaki na sustong gulang na residente sa nasabing bayan. Batay sa ulat ni Calasiao ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Rodel Gabaten. Ang pagkaaresto sa akusado ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong frustrated murder na pinagkalooban ng hukuman ng piyansang 200,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At dahil sa kabiguang makapaglagak ng nasabing halaga ng suspect, ngayon ay nasa kustodiya siya ng Calasiao Police Station na pag lumabas ang commitment order ng hukuman ay ililipat na ito sa BGNP Dagupan City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Malawakang pinsala ang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Kabilang sa mga nasirang istruktura ay ang Tapon Bridge sa Glan Sarangani. Gayon din ang 4 na palapag na school building ng Notre Dame of the Diangas University na may 35 silid at ilang malls at restaurants. Sa General Santos City, bumagsak din ang kisame at glass panel ng General Santos International Airport habang gumuho rin ang isang supermarket kung saan 5 katao ang natrapa. Bumagsak din ang buong gusali ng RD Plaza sa General Santos City kung saan naroroon ang Love Radio General Santos City Station at ang DZRH News FM. Buong kisame naman ang Holy Cross Parish sa syudad ang bumagsak dahil sa malakas na lindol habang natumba ang malaking krus na nasa tuktok naman ng pangunahing gusali ng University of Santo Tomas Gensan. Sa Davao, isang condominium sa CM Recto Street ang nakitaan ng mga bitak habang bahagya din na gumuho ang isang boarding house sa distrito naman ng Agdao. Pansamantala naman na isinara sa trapiko ang Bolton Bridge sa Coastal Road matapos ang bahagyang pinsala at ang pagkakaroon ng mga bitaka. Ngayon din ang tulay sa kilometer 8 Matina-Pangi. Balitang Prompty. Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng General Santos kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa rehiyon. Ayon kay Vice Mayor Jose Edmar Yumang, agad itong inaprobahan ng City Council sa isinagawa nilang emergency special session. Dahil sa deklarasyon na otorisado na ang lokal na pamahalaan na gamitin ang kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mabilisang pagtugon sa epekto ng kalamidad. Sa mismong sesyon, iniulat ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Dr. Agripino Bongdasera na batay sa kanilang inisyal na pag-analisa o assessment ay mahigit sa 20% ng populasyon sa lungsod ang apektado ng lindol. Batay naman sa huling ulat, malaking pinsala sa mga infrastruktura ang naitala sa syudad at ang mga kalapit na lugar habang patuloy namang bineberipika ang bilang ng mga nasugatan at nasawi kasabay ng isinasagawang search and rescue operations. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Central Luzon. Kadiwa ng Pangulo, 300 market vendor sa Balanga City na kinabang daw po sa benteng bigas at canned goods. Balita mo yan, RH37, Danny Kumilang.
Nakinabang kahapon, araw ng Lunes, ang 300 market vendor sa Balanga City, Bataan sa programang 20 bigas ng Kadiwa ng Pangulo Rolling Store, kung saan nakabili sila ng 10 kilo ng bigas sa halagang 200 piso at nakatanggap pa ng libreng canned goods. Ayon sa pamalang lungsod, mahigit 300 ang natipid ng bawat benepisyaryo kumpara sa kasalukuyang presyo ng bigas sa mga pamilyan. Bahagi ito ng Hapagkalinga Pantry, isa sa mga pangunahing programa ni na Mayor Raquel at Vice Mayor Francis Garcia, katuwang ang Sangguniang Panlungsod. Patuloy namang isasagawa ang 20 bigas upang makatulong sa mga pamilyang Balanggenyo sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, National Food Authority, NFA at Food Terminal Corporated, FTI. Patuloy na maghahatid ng abot-kayang bigas at dagdag na ayuda ang programang ito para sa mga residente ng Balanga City, Bataan. Dani Kubilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang. Standby lang, Rex. Sinuspindi muna ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa mga lugar ng naapektuhan ng pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon. Batay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang suspensyon ay mananatili until further notice. Kasabay nito inatasan ni PBBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na kumilos upang rumisponde sa mga apektadong lugar. Agad din niyang ipinatupad ang whole of government approach, kung saan ay nangunguna ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa koordinasyon ng disaster response. Tiniyak din ng Pangulo na gagamitin ng national government ang lahat ng kinakailangang resources at hindi pababayaan ang Mindanao. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Balitang Prompty. Hindi bababa sa 183 ang naitalang aftershocks ng Phibox kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Sarangani sa Davao Occidental. Matapos ang pagyanig kahapon, higit na 1 oras lamang ang nakalipas ay niyanig din ng magnitude 6.7 na aftershock ang Balut Island na batay po sa monitoring ng Phibox ay pinakamalakas na naitalang aftershock. Ayon sa Phibox, kalimitang nararamdaman ang mga aftershock matapos ang malakas na lindol at ito po ay maaaring magtagal ng ilang linggo o buwan. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Negros Island Region. Lalaki patay matapos barilin ng mga armado sa bayan ng Binalbaga, Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH46 Rex Cantong. Patay ang isang lalaki na sitio president matapos pagbabarilin habang nagroronda sa sitio Mag-anay 1, Barangay Biao, bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Mario Galan, 56 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Jolan Vinson, hepe ng Binalbagan PNP, nagtatrabaho bilang ronda ang nasabing biktima sa naturang asyenda ng pagbabaril ng hindi pa kilalang mga suspect. Ang biktima ang mayroong tama ng pamamaril sa kanyang likurang bahagi ng kanyang katawan, ulo at paa na ikinasawi nito. Posibleng hindi residente ng nasabing lugar ang mga suspect na nakasuot pa ng jacket at mayroong kasama matapos ang krimen. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng kapulisan kung sino ang gumawa ng nasabing krimen. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Agad naman na magpapadala ng tulong ang liderato ng Kamara para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao.
Kasabay ng pagpapahayag ng pakikidalamhati, sinabi ni Batangas Representative Jervy Luistro na agad na magmomobilize ng tulong ang mababang kapulungan para sa mga apektadong lugar. Kabilang dito ang direktiba ni House Speaker Faustino D. III sa mga mambabatas mula sa Mindanao na magsumite ng agarang update hinggil sa sitwasyon na kinakailangan para po mabigyan ng tulong ang kani-kanilang mga nasasakupan. Layo ng hakbang na ito na mabilisang maiabot ang kinakailangang ayuda para sa mga apektadong residente sa iba't ibang distrito. Sa inisyal na ulat na natanggap po ni Luistro, isa sa mga matinding na pinsala ng malakas na lindol ay ang distrito ni House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa South Cotabato. Balitang Prompty. Maging ang Senado po, nagpahayag din ng kanilang kagustuhan na magpadala daw po ng mga tulong sa mga naapektuhan nitong malakas na lindol. Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras alas 3:22 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, magpapatupad naman ng dagdag presyo sa kanilang produkto ang mga oil company sa bansa ngayong araw. Sa anunsyo ng Petron, epektibo alas 6 ng umaga mamaya, tataas ng 4 pesos and 85 centavos ang halaga kada litro ng diesel, 4 pesos and 75 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Taliwas naman sa inaasahang rollback ay pagtaas din na 30 centavos sa kada litro ng gasolina ang ipatutupad. Una rito, inanunsyo po ng Department of Energy na may 3 pesos and 77 centavos hanggang 5 pesos and 77 centavos. Nataas presyo sa kada litro ng diesel, 6 pesos and 10 centavos hanggang 8 pesos hanggang 10 centavos. O 6 pesos and 10 centavos hanggang 8 pesos and 10 centavos ang price hike sa kada litro ng kerosene. Habang sa gasolina, posible daw po ang rollback na 1 peso and 70 centavos kada litro o kaya naman po ay may taas presyo na 30 centavos kada litro ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, obligado ang mga kumpanya ng langis na sumunod sa itinakdang oil price adjustments ng gobyerno sa gitna ng State of National Energy Emergency. Pero kung ako sa Department of Energy, hindi na sila nagbigay ng either rollback or price hike pagdating sa gasolina. Kasi tsaka mga gasolinahan, ang mga oil company, halos lahat yan, magpapatupad ng price hike. Binigyan nyo ho ng option price hike o rollback. Siyempre pipiliin ng mga yan, price hike. Bakit? Doon sila kikita Balitang Prompty. Alas 3:25 na po ng umaga, balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin, balita mula sa Western Visayas. Standby Jocelyn Make. Barangay Kagawad sa Lambunaw, Iloilo. Arestado naman matapos na makuhana ng suspected shabu. Go ahead, Jo. Natimbog ang isang barangay Kagawad matapos makuha ng 200,000 pesos na halaga na suspected shabu sa drug bust operation sa barangay Paho, Lambunaw. Inamin ni Police Lieutenant Vincent Garcia, hepe ng Lambunaw Municipal Police Station, na patagal na nilang minaman-manan ng target na si alias Elvis pero maingat ito sa kanyang mga transaksyon. Barangay official ng barangay Navidad, Lambunaw si Elvis, pero sa barangay Paho ginawa ang transaksyon dahil sa nasabing lugar nagbebenta ng baboy ang suspect. 6 na sachet na suspected shabu na may bigat na 30 grams ang nasamsam ng mga otoridad sa operasyon. Base sa impormasyon na natanggap ng pulisya, merong kinukuhanan ng supply ng illegal drugs ang suspect sa barangay Nangapototan, Iloilo at binibenta niya ito sa mga barangay na malapit sa kanyang tinitirhan. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jocelyn Make. Standby lang kay Jimmy. Sa iba pa nating mga balita, dumating sa Senado ang 18 nagpakilalang bagmen o tinaguriang Maleta Boys ni dating Congressman Zaldico. Pero hindi sila dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Black
Sa halip, dumiretso ang mga ito kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod sa tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla na personal na sumalubong pa sa kanila dakong alas 9:45 ng umaga kahapon. Kasabay ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo, nagsagawa naman ng hiwalay at sariling press conference ang 18 Maleta Boys doon din po sa iisang gusali. Doon nga lamang sa tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla. Ayon kay Baligod, hindi kinikilala ng otoridad ang komite ni Tulfo dahil malinaw niya na depektibo ang imbitasyon. Inihayag din ni Baligod, posible silang i-cite for contempt ni Tulfo sa investigasyon dahil kabilang si Senator Erwin sa kanilang inaakusahang tumanggap ng maleta. Inihayag din ni Baligod, bukod sa 18 testigo, may karagdagan pang 14 na empleyado ni Ko na handang humarap sa investigasyon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Yan po'y magaganap sa Huwebes. Balitang Prompty. Tinawag naman ni Attorney Levy Baligod na political operator at hindi investigador si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ito po ang naging pahayag ni Attorney Baligod matapos na pabulaanan na ang mga pahayag ni Matibag na peke o hindi umano totoo na dating mga sundalo ang 18 dating Marines na humarap sa pagdinig kaugnay ng umanomalyang flood control scandal. Pagbibigay diin ni Attorney Baligod, namumulitika lang si Matibag dahil hindi naman ito investigador. Kahapon po'y humarap si Matibag sa consultative meeting. Hindi na po ito flood control probe kahapon eh. Consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee, Gatchalian Black na pinamumunuan ni Senador Erwin Tulfo. Pero hindi na rin po nagtagal yung meeting na yan. Dakong alas 11 o pasado alas 11 ng umaga, yan din po ay tinapos agad. Upang bigyan daan ho itong nangyaring trahedya sa Mindanao. At bukod po dyan, ang sabi po ng kampo ni Senator Erwin Tulfo ay sila'y magpapatawag na lang ng panibagong meeting para po dyan sa investigasyon ng flood control project. Muling iimbitahan itong 18 testigo na hawak ng kampo ni Attorney Baligod para po humarap sa investigasyon. Gayunman, wala pa pong abiso kung kailan ito mangyayari. Balitang Prompty. Kinasuhan naman ng oral defamation ni Senator Erwin Tulfo ang 3 mula sa 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Saldico matapos siyang idawit na tumatanggap ng maleta mula sa flood control project kickback. Isinampa ang reklamo sa Pasay City Regional Trial Court laban kina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bulotante para sa umano'y paglabag sa revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Nauna nang itinanggi ni Tulfo ang paratang na tumanggap siya ng mga mali-maletang pera sa kanyang tahanan sa San Juan City. Gate po ni Tulfo, walang matibay na ebidensyang sumusuporta sa akusasyon. Kinuwestiyon din ni Tulfo ang kredibilidad ng mga testigo matapos umano nitong baguhin ang kanilang mga naunang salaysay. Binanggit din niya na sa mga naunang sinumpaang salaysay ay nadawit si Senador Loren Legarda, ngunit binawi po ito ng mga testigo. Ayon kay Tulfo, ang pabago-bagong mga pahayag ay nagbubunsod ng mga questionabling impormasyon at kredibilidad ng mga paratang. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, binawi nga po ng 2 sa 18 testigo na nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico ang kanilang naunang alegasyon na tumanggap ng kickback si Senador Loren Legarda mula sa umunoy anomalya sa flood control projects. Paliwanag ni Attorney Levy Baligod, bagamat una nilang binanggit nakasali si Legarda sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects, ngunit
hindi naman personal na nakita ng kanyang mga kliyente si Legarda. Dagdag pa nito, wala rin silang nakitang maleta na puno ng pera na naipasok sa bahay ng senadora. Gayunman, hindi nila binawi ang alegasyon laban kay Senador Mark Villar na isa rin sa mga nadadawit sa kanilang testimonya. Balitang Prompty. Sa pagkakakwento ho nitong si Atty. Levy Baligod, alinsunod ho sa kwento naman ng kanyang mga kliyenteng bagmen ni dating Congressman Saldico, nagtungo daw ho sila sa bahay ni Senador Loren Legarda. Pagbaba ng sasakyan ni dating Congressman Saldico, bumukas ang gate. Pumasok si Congressman Saldico sa loob. Pero sila pong mga bagmen hindi pumasok. Dalawang maleta umano ang kanilang ibinaba alinsunod sa utos. Pero nang pagpasok ho ni Congressman o dating Congressman Saldico sa loob ng bahay, bigla hong isinara ang gate. Tanging si Congressman Saldico lamang ang nakapasok at sila po ay hindi. Bukod po dito, paglabas daw ho nila o paglabas ho ni Saldico, yung paglabas daw ho ay ilang minuto lang ang itinagal mula nang pumasok daw po ang dating kongresista sa bahay. Hindi daw po nagtagal. At yung mga ipinababang maleta ay hindi daw po naipasok sa loob ng bahay. Yan po ay batay sa kwento nitong si Atty. Baligod, alinsunod daw po sa kwento ng kanyang mga bagmen. Binabanggit din po nila na naisama nila si Senador Loren Legarda dito sa isyong ito dahil kabilang po yun sa kanilang mga pinuntahang bahay. Yun nga lamang, pagkatapos pong gawin yung affidavit at maipasa, ang sabi ho nung dalawa sa mga bagmen, teka lang sir, may lilinawin lang ho kami. Dahil po yung pagpasok po namin, pagpunta po namin kay Senador Loren Legardang bahay, ay hindi naman po kami nakapasok. Kahit po yung mga maleta, hindi rin po namin naipasok. Kasi tanging si dating Congressman Saldico lang po ang nakapasok doon sa loob ng bahay. Hindi ho kami kasama. Sana ho'y na-review ng paulit-ulit. Total, sinabi naman ni Atty. Levy Baligod sa kanila na i-review. Sabi ni Atty. Levy i-review nyo yung affidavit bago natin ipasa. Kung yan na ba lahat ang kwento. Umoo. Tapos pagkapasa, binawi. Ang sabi pa ho'y marami pa. Marami pa ho silang pinagdalhan pero yung mga sikat lamang ang kanilang natatandaan na. Mayroon pa po na ibang hindi pa napapangalanan ayon po sa mga 18 testigo. At ang sabi pa kay Atty. Baligod, ano kaya't isama mo kami sa Kamara? Ano kaya't isama mo kami sa Senado? Para humakita namin ang mga pagmumukha nila. Kapag po nakita namin ang mga mukha nila, amin hong ituturo. Dahil tiyak na makikilala namin ang kanilang mga mukha. Pero, hindi ho ba doon sa iba pang mga pinagdalhan ng maleta umano nitong mga testigo, minsan na hong binanggit nila na hindi naman yung mismong tao ang tumanggap. Bukod pa kay Senador Loren Legarda, yung iba pong mga inakusahan nila hindi naman yung mismong tao ang tumanggap. At sa halip ay ibang tao na kumakatawan lamang sa kanila. Diba ang gulo? Alas 3:36 ng umaga. Balikan natin ang mga report mula sa probinsya. Puntahan naman natin. Balita naman sa Eastern Visayas, pamahalaan naghatid ng digital health at livelihood services para sa mga OFW sa Biliran. Ibalita mo yan na RH32 Jimmy Angay-Angay. Nagsanab puwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Eastern Visayas sa lalawigan ng Biliran upang maghatid ng digital pangkalusugan at pangkabuhayang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers o OFWs bilang bahagi ng pagdiriwang ng Migrant Workers Day. Layunin ng Department of Migrant Workers
ang programa na mas mapalapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga OFW at kanilang mga pamilya, kabilang na sa mga serbisyong pinagkaloob ang mga konsultasyon, pangkalusugan, impormasyon sa digital services at mga programa makakatulong sa kabuhayan. Ayon sa pamalaan, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. higit pang palakasin ang mga programang pangkapakanan para sa mga OFW at tiyaking madali nilang ma-access ang tulong at serbisyo ng gobyerno. Binigyan din ng ahensya ang malagang papel ng mga OFW sa ekonomiya ng bansa at patuloy na suporta ng pamalaan para sa kanilang kapakanan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jimmy. Standby lang, Jane. Tinanggihan naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang suhestyon ng term sharing sa Senado ni na Senador Alan Peter Cayetano. Habang hindi pa nalulutas ang alitan sa liderato ng kapulungan, nais ni Cayetano na magkaroon sana ng dual signatory o magkasamang paglagda nila ni Gatchalian sa mga mahahalagang dokumento ng Senado, kabilang ang mga kontrata at tseke at iba pa. Ito'y upang hindi naman maantala ang operasyon ng Senado at ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, tinanggihan naman ito ng kampo ni Gatchalian. At muling iginiit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang lehitimong mamumuno bilang Senate President. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, iginiit nga po ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Yan po'y sa kabila ng pagkilala ng Malacanang at ng Kamara sa liderato naman ni Senator Sherwin Gatchalian sa kasalukuyang Senate President pro tempore. Ayon sa una rito po, inakusahan po ni Cayetano si Gatchalian ng usurpation of authority o pang-aagaw ng kapangyarihan sa pagganap bilang Senate President kahit walaan niya itong sapat na bilang ng boto. Ayon kay Cayetano, nagsumiti na siya ng liham sa itinuturing na lehitimong Senate Secretary na si Jose Luis Montales. Pinaliwanag niya na ang posisyon na tulad ng Senate President at Senate President pro tempore, Secretary of the Senate o Senate Secretary at ang opisyal na Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ay nangangailangan daw po ng 13 boto upang maitalaga o kaya naman ay mapatalsik. Balitang Promdi. Sa kabila po nito, maging sa opisyal naman na website ng Senado ay si Senator Sherwin Gatchalian na ang nakalista bilang Senate President pro tempore. Mapapansin naman na walang nakalagay na titulong Senate President sa profile ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito po'y sa kabila ng pag-iit ni Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Pangulo ng Senado. Samantala, maging ang Kamara ay kay Renato Bantog Jr. na nagsumite ng dokumento para sa paghahain ng House Prosecution Panel ng manifestation sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si Bantog ang kinikilala ni House Secretary General Cheloy Garafil na Senate Secretary sa halip na si Jose Luis Montales na siya namang kinikilala ng kampo ni Senador Cayetano. Gayon din sa paghahanda sa darating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Bantog din po ang inimbitahan sa mga opisyal na pagpupulong bilang paghahanda po sa SONA sa halip na si Montales. Balitang Promdi. Sa gitna po ng mainit na tensyon pa rin at hindi matapos-tapos na tensyon dyan sa Senado, posible namang makuha na ng kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang 13 kinakailangang boto upang tuluyang makontrol ang Senado. Ito po ang ipinahiwatig ni Senador J.V. Ejercito sa gitna pa rin ng umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang paksyon sa mataas na kapulungan. Maliwanag naman ng Senador, lahat naman ay posible, lalo na ngayon na dikit ang bilang sa pagitan ni Gatchalian at Cayetano Blanca. Bagamat walang malinaw na kumpirmasyon
Kasabay po niyan ay umiingay naman ang mga haka-hakang pinag-iisipan na ni Senador Joel Villanueva ang paglipat ng kampo. Nakasalalay sa pang-13 senador ang pag-asa upang tuluyan at formal nang mailuklok si Gatchalian bilang bago Senate President kapalit ni Senador Alan Peter Cayetano. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Northern Samar. Residente ng Katarman na kasama sa listahan ng most wanted person sa Eastern Visayas na dakip naman sa Pasig City. Ibalita mo yan na RH34 Jane Galit Bantayan. Matagumpay ang paglulunsad ng operasyon ng PNP Northern Samar na pinamumunuan ni Provincial Director of Police Colonel George Puyakaw matapos na matimbog doon sa Barangay San Miguel, Pasig City ang itinuturing na top 1 most wanted person ng buong Eastern Visayas region, ngunit residente ito sa bayan ng Katarman. Lumalabas sa report ng PNP na ang nasabing top 1 most wanted person ng buong Eastern Visayas ay nahaharap sa mabigat na kaso, 5 counts of statutory rape. Residente ito ng bayan ng Katarman. Ang nasabing wanted ayon sa ulat ng PNP isang 33 taong gulang, isa itong karpentero. Mayroong warrant of arrest ang nasabing wanted mula sa Regional Trial Court bayan ng Katarman at walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Nanguna sa inilunsad na operasyon ang Lope de Vega Police sa tulong ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company, Provincial Intelligence Unit, CIDG Northern Samar, Provincial Field Unit, Pasig City Police at Regional Special Operations. Pansamantalang dinala ang nasabing wanted sa Pasig City Police at ibabalik rin dito sa lalawigan ng Northern Samar. Sunod-sunod naman ang pagkakatimbog ng mga top wanted sa lalawigan dahil sa patuloy na pagpapaigting pa ng kampanya laban sa mga wanted persons. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jane. Standby lang, June. Dito muna tayo sa mga good news. Daming masasaklap na balita simula pa po kahapon. Ginawaran po ng Lifetime Achievement Award for Innovation and Advocacy in Sustainable Agriculture and Urban Gardening ang magsasakang reporter na si Mer Laison. Si Godmer Mer Laison ay reporter at kolumnista po ng Filipino Star ngayon. Siya din po ay television host at agri-entrepreneur. Gayon din po ay urban farming advocate. Ayon kay Ambassador Doc Maria Lisa Lorenzo, Presidente at CEO ng Dangal ng Lahing Pilipino Star Award 2026. Natatangi ang kontribusyon ni Laison sa pagpapalaganap ng makabagong agrikultura, urban gardening at sustainable farming practices sa ating bansa. Sinabi pa ni Ambassador Doc Lorenzo, ginamit ni Laison ang kanyang sipag, talento at diskarte upang maihatid sa milyong-milyong Pilipino ang kahalagahan ng agrikultura bilang susi sa seguridad sa pagkain, kabuhayan at pangmatagalang kaunlaran. Dagdag po ni Ambassador Doc Lorenzo, sa kanyang walang sawang pagod at pagsusulong po ng urban farming, hydroponic, container gardening at iba pang modernong pamamaraan ng pagtatanim. Nabigyang inspirasyon ni Laison ng maraming pamilya, kabataan at komunidad na maging produktibo kahit limitado ang espasyo. Mahayag pa po ng opisyal sa pamamagitan ng programa sa kanyang programa po sa telebisyon, mga kolum, artikulo at seminar. Gayon din po ang personal na advokasya ni Laison ay naging tulay ito sa pagitan ng kaalaman at pagkilos na nagbigay po ng practical na solusyon sa mga hamon, lalo na po sa pagkain, kalikasan at kabuhayan. Nagsilbi din daw po yung kanyang sipag at pagtataguyod ng agrikultura bilang huwaran sa inobasyon at malasakit sa kapwa.
Ginawad po kay Laison ang pagkilala. Dito pong kamakalawa ng gabi, sa Limes Resort. Dito lang po yan sa Pasay City. Dahil sa natatanging programa, inobasyon at walang sawang paglilingkod para magkaroon po ng mas masagana, luntian at sustainable na kinabukasan ang sambayanang Pilipino. Taos puso naman pong nagpasalamat si Laison sa parangal. Siyempre po una sa may kapal sa Panginoon. Ganon din po sa publiko. At pangalawa po kay Miss Virgie Rodriguez na siyang nag-nominate kay Laison at sa pamunuan po ng Star Award 2026 Dangal ng Lahing Pilipino. Okay, sa ating kasamahan sa pamamahayag at sa mga advokasiyang makapagbibigay ng dagdag kaalaman sa ating mga kababayang Pinoy kay Mr. Mer Laison, abay congratulations. Saludo po kami sa inyo, sir. Pagpatuloy natin ang magandang pagseserbisyo publiko. Balitang Prompty. Alas 3:48, puntahan muna natin. Balita naman mula sa Davao, 10th Infantry Division nag-deploy daw po ng disaster response teams matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Ibalita mo yan, June Suter ng Action Radio Davao. Agad na ipakilos ang 10th Infantry Aguinaldo Division ng Philippine Army ng kanilang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR units kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao nitong Hunyo 8. Ayon sa militar, inilagay sa heightened alert ang kanilang mga unit at agad dinideploy ang mga tauhan mula sa 27th Infantry Battalion, 28th Infantry Battalion, Task Force Jinsan, 10th Second Infantry Brigade at 10th Emergency Response Company upang tumulong sa mga apektadong komunidad. Kasalukuyan ang sasagawa ang mga sundalo ng search and rescue operations, damage assessment, road clearing at iba pang humanitarian assistance activities sa pakipag-ugnayan sa Office of Civil Defense, mga lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Major General Alvin Luzon, Commander ng 10th Infantry Division, nananatiling nakatutok ang kailang mga tropa sa pagtulong upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Dagdag pa niya, patuloy ang mahigpit na koordinasyon ng militar sa iba't ibang ahensya upang mapabilis ang pagtugon sa mga lugar na nangailangan ng agarang tulong. Sa ngayon, nagpapatuloy ang monitoring at assessment ng 10th Infantry Division habang nakaantabay ang kanilang mga tauhan para sa karagdagang disaster response operations sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, June. Standby lang, Tina. Mahigit 75,000 trabaho naman ang nag-aabang para sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay sa mga job fair na isasagawa po sa buong bansa sa June 12. Yan ay bilang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon sa Department of Labor and Employment, 55 job fair ang gaganapin sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Simula po yan bukas na Tinatayang nasa 1,181 local at overseas employers ang lalahok at mag-aalok po ng kabuang 75,200 bakanting posisyon. Kabilang sa mga industriyang may pinakamaraming bukas na trabaho ay ang retailer, manufacturing, construction, business process outsourcing o BPO at ang accommodation at food services. Kabilang naman sa mga pinakahinahanap na posisyon ay ang sales clerk o store crew, production operator, construction worker, call center representative at service crew. Magkakaroon din ng serbisyo para sa pagproseso ng mga dokumento at mga skills training program sa mga venue ng job fair upang mas mapadali ang pag-apply ng trabaho. Inihikayat naman ng DOLE ang mga job seeker na samantalahin po ang pagkakataong ito upang makahanap ng angkop na hanap buhay. Ako punta na ho kayo dyan, lalo na ngayon sa hirap po ng buhay. Balitang Prompty. Samantala, balikan natin. Balitang nasyonal, ang DPWH daw po'y nagsasagawa na ng on-ground assessment sa infrastruktura na tinamaan po ng magnitude 7.8 na lindol sa Jensan. Ibalita mo yon, RH9, Tina Nolasco.
Agarang ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ng iba pang opisyal ng Office of Civil Defense, DepEd, DSWD at DOH ang mga naapektuhang infrastruktura sa General Santos City matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol kahapon. Alinsunod ito sa mandato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH na mag-deploy ng assessment team para suriin ang structural integrity ng mga critical na infrastruktura tulad ng ospital, mga paaralan at iba pang gusali sa lugar. Agaran ding iniutos sa Secretary Dizon ang pag-asaayos ng mga nasirang kalsada at tulay upang masiguro na hindi maantala ang paghatid ng tulong sa lahat ng lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Kabilang dito ang pag-mobilize ng lahat ng heavy equipment ng ahensya sa lugar upang makatulong sa paglilinis ng debris sa mga gumuhong gusali sa syudad. Ipinag-utos din ni Secretary Dizon sa DPWH Region 12 na buksan na ang isinarang bahagi ng Buhayan Bridge sa General Santos City matapos itong pansamantalang isara sa publiko habang isinasagawa ang safety assessment sa nasabing tulay. Wala namang nakitang structural damage sa nasabing tulay kaya't ligtas itong madaraanan ng mga motorista. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Maraming salamat, Tina. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Tayo po'y dadako na sa ating batian at talakayan na. Oras natin, 3:53 ng umaga. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati. At kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Kisses Habson. Uy, good morning po sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa ating programa. At alam ko pong kayo'y nakatutok pa rin sa latest update dyan sa magnitude 7.8 na lindol. Nakakalungkot at nakakabiglaho kahapon, yung pangyayari na yumanig po sa lahat. So saan ay nahaharap na naman sa panibagong hamon ng ating bansa dahil po dito sa nangyaring kalamidad. Sabi nga po natin walang pinipiling oras o lugar ang mga kalamidad, lalong-lalo na itong ganito, yung lindol. Kaya naman po doon sa ating mga kababayan, sabi nga natin ay lagi tayong manatiling handa sa lahat po ng maaaring mangyari sa atin sa araw-araw. At hindi porket medyo matagal na po yung nakalipas na mga kalamidad bago pa po itong nangyaring paglindol kahapon makakalimutan na natin yung mga ginagawa na po nating paghahanda noon. Di ba nagkaroon na tayo ng naging mabili yung mga go bag. Bukod pa po dyan. Siyempre, yung ating mga plans, yung mga pagpaplano po natin sa ating pamilya, mga strategy natin sakali pong mangyari po sa atin yung mga ganyang kalamidad, saan ba tayo pupunta, saan pupunta po ang ating mga kapamilya, saan tayo magkikita-kita. Yung lagi nating pinapaalala ang pito, huwag kakalimutan, yan po'y mahalaga sa mga ganito pong mga pangyayari. Muli po doon sa ating mga kababayan na nakaantabay at nais din po na tumulong. Bukas po ang ating MBC Operation Tulong para po sa mga nais na maghatid ng kanilang munting nakayanan para sa mga biktima ng kalamidad. Narito po yung Metrobank account ng MBC Operation Tulong. Dati po ay DZRH lang yan, pero ngayon po ay mas pinalawak at pinalaki po. Kaya po ngayon ay MBC Operation Tulong na. Ang Metrobank account ng MBC Operation Tulong Incorporated, yung account name po ay MBC Operation Tulong Incorporated. Ang account number ay 640-7640-086412. Yan po ang Metrobank account. Do sa mga hindi po nakasunod do sa aking binanggit, nasa FB page po ng DZRH po pwede nyo po makita o kaya sa ating screen, nandyan po, ha? Gayon din yung MBC Operation Tulong Incorporated BDO Peso account. Ang account number po ay 000-508-035-635. Maaari na po at bukas na po ang ating pagtanggap ng mga donasyon.
Gayon din ho, meron yung ating television ho, meron pong QR code. Pwede rin po doon sa ating FB page, nandoon po pwede rin nyo pong kunin yung QR code para po sa paghuhulog ng inyong donasyon. Sa mga hindi ko po nabati, babawi ho ako sa mga susunod na araw kapag maluwag na para dito sa ating programa ang batian. Pero bago ang lahat, nais ko munang batiin at bago tayo magpaalam, nais ko munang batiin ang aking ex-boyfriend na ngayon ay asawa ko na, si Mr. Jeffrey Hubson, nagdiriwang ng kanyang kaarawan today. Happy birthday! At sa pamamagitan po ng aking pagbating yan, ay ako ho'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Hubson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 3:57 ng umaga. Sa loob ng 86 na